Posibleng unang bagyo ng buwan ng Mayo na buo na at tatawaging bagyong Kaloy paparating na sa bansa. At meron pang isang low pressure area na malapit sa Mindanao, nagbabadyang magpapaulan sa bansa. Magandang araw Pilipinas, ito ang PNN Panahon News Network, ang inyong daily weather authority sa bansa. Ngayong araw sa pinakabagong ulat ng panahon, huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe ang aming channel at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa panahon. Simulan na natin ang ulat panahon. Mga kababayan, may panibagong development tayong binabantayan ngayon. Isang low pressure area o LPA na natukoy sa bandang Mindanao na may layong 910 km silangan ng northeastern Mindanao. Kasabay nito ang isa pang tropical depression na dating LPA 93W o Invest 93W na tuluyang naging bagyo o tinawag na tropical depression at nabuo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility o PAR na may layong 2,560 km silangan ng northeastern Mindanao. Taglay nito ang lakas ng hangin na 55 km per hour at may pagbugso na umabot sa 70 km per hour. Kumikilos ito pa north-northwestward ng dahan-dahan. Sa ngayon, malayo pa sa bansa. Wala pang direktang epekto ito sa ating bansa at patuloy pa rin itong minomonitor ng Pag-asa at ang International Agency. Ang low pressure area na malapit sa Mindanao na may lokasyon naman na 910 km silangan ng northeastern Mindanao ay posibleng makaapekto at magdala ng ulap at pag-ulan at pagtaas ng tsansa ng thunderstorm sa mga lugar na iyan. Habang narito ang mga sistema, easterlies pa rin ang pangunahing nakakaapekto sa ating bansa. Sa lugar ng Palawan, maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm at posibleng epekto nito ay ang flash flood at landslide. Sa Metro Manila at buong bansa, bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may isolated rain shower o thunderstorm. Mabala sa biglaang pagbaha at pagguho ng lupa kapag may malalakas na thunderstorm sa inyong lugar. Sa lagay ng hangin at karagatan sa bandang Northern Luzon, ang hangin ay moderate to east na nanggagaling sa east to southeast na may alon na 1.2 hanggang 2.5 metro ang taas. Sa lugar naman ng Eastern Mindanao, ang hangin ay light to moderate winds na may alon na 0.6 hanggang 2.1 metro ang taas. Sa natitirang bahagi ng bansa, bahagyang maalon hanggang sa katamtaman. At ako naman tayo sa ating temperatura, ang maximum temperature ay naitala 33.5 degrees Celsius habang ang minimum temperature naman naitala 24.1 degrees Celsius. Mga kababayan, mataas pa rin ang init at humidity, malinsangan at posible ang heat exhaustion na mararanasan sa buong bansa. Para sa ating astronomical information sa Metro Manila, ang araw ay sisikat mamayang alas 5:32 ng umaga at lulubog naman ito bandang alas 6:14 ng gabi. Mga kababayan, narito ang kabuuang larawan. Merong tatlong mahalagang faktor. Una, ang easterlies na nagdadala ng init at localized rain sa ating bansa. At ang low pressure area o LPA na posibleng magpalakas pa ng mga pag-ulan sa lugar ng Mindanao. At isang panibagong bagyo o tropical depression na posibleng maging future threat dito sa ating bansa, bandang Mindanao at Visayas. Mga kababayan, anong ibig sabihin nito? Sa ngayon, hindi pa malakas ang epekto, ngunit papunta na tayo sa mas aktibong weather pattern. Kapag ang LPA o low pressure area ay lumalakas o lumalapit sa ating bansa, tataas na sigurado ang mga pag-ulan sa mga darating na araw at mas magiging widespread ang epekto nito sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya patuloy nating bantayan kung ang tropical depression ay lumalakas at lumalapit sa ating bansa at kung ito'y papasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Maaari itong mag-iisang bagyo na may direktang epekto sa ating bansa. At kung magkagayon man, mga kababayan, ito ang kauna-unahang bagyo sa buwan ng Mayo na tatawaging sa local name na Bagyong Kaloy at ikatlong bagyo naman sa taong 2026. Kaya mga kababayan, ngayong buwan ng Mayo, karaniwan simula na ang tropical cyclone season. Kaya mapapansin ninyo, meron tayong nabubuong tatlong low pressure area o LPA sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility sa bandang Pasipiko. Ang pagdami ng LPA ay karaniwan na sa transition period at ang pag-activate ng habagat ay malapit na rin pong maramdaman at maranasan dito sa ating bansa. Kaya naman patuloy tayong nagpapaalala sa ating safety reminders, maghanda ng bigla sa mga biglaang pag-ulan at iwasan ng baha at landslide areas. Bantayan ang mga official updates ng mga ulat panahon at magdala ng payong at tubig bilang pananggalang sa init ng panahon at maghanda ng emergency kit anumang oras. Para sa ating buod na ating balita, mayroong low pressure area o LPA malapit sa Mindanao. Mayroon ng tropical depression sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility o PAR. At wala pang direktang epekto ito sa atin sa bansa. Easterlies ang nagdudulot ng thunderstorm sa bandang Palawan, mas mararanasan ang mga pag-ulan
at ang buong bansa ay makakaranas ng isolated rain at posibleng mas maging aktibo ang panahon sa mga darating na susunod na linggo. Para sa ating Bible verse of the day mula sa Nahum chapter 1 verse 7, mabuti ang Panginoon, kanlungan sa araw ng kaguluhan. Kilala niya ang mga nagtitiwala sa Kanya. Mga kababayan, sa gitna ng pabago-bagong panahon, manatili tayong handa at matatag. May proteksyon na hindi kayang ibigay ng anumang bagyo. At yan po ating update sa panahon. Ito ang PNN, Panahon News Network. Lagi maghanda sa anumang pagbabago ng panahon. Maraming salamat sa inyong panonood. Please like, share at subscribe na kayo dito sa ating channel para sa mas marami pang updates ng panahon. Hanggang sa muli sa susunod na Ulat Panahon.